pinag-iinitan nila si Alan Peter Cayetano dahil lamang siya yung ang nagtatanong ng pinaka-incisive na mga questions during the impeachment trial. Wala pong kinalaman dyan si Senator Alan Peter Cayetano sapagkat siya naman po noon ay parang nominal head lang ng tinatawag na Philippine yung organizing committee for the SEA Games. Yung FISOG, organizing group. Yung BCDA po, signatory, makwento ko lang very briefly itong nangyari dito Yung isang Malaysian company at tinatawag na MTD Capital Berhad ay nag-offer na sila daw ang gagawa ng facilities na gagamitin sa SEA Games for 8.5 million under a joint venture kung ano ang partisipasyon ng ating pamahalaan ay magbibigay ng isang 40 hectare na lupa sa Clark. Anong nangyari? Yung joint venture dapat po yun ay may kontribusyon ng bawat panig and then may profit sharing. Ano nangyari po? Yung MTD, hindi naman nagpasok ng sariling pera, inutang sa Development Bank of the Philippines. Ngayon, ginawa yung facilities. Alam niyo ang ginawa sa halip na i-operate as a joint venture, pinabayaran sa gobyerno natin ng 11 billion pesos yung facility na 8.5 billion lang ang halaga. Bago, tinransfer sa atin. That is a BTS scheme na dapat po ay nag-undergo ng public bidding pero nailusot po nila yon. At ngayon, attorney, dahil nga pinakukulong yung mga kritiko, yung paano sila magsisiwalat ng mga korupsyon sa ating pamahalaan kung ganito po ang trato o doon sa mga talagang gusto talagang tapusin itong korupsyon sa ating bansa. Well, walang maniniwala sa kanila, Ina. Anong tingin mo from the point of view ng kabataan? Yung mga kabataan pa naniniwala na honest to goodness na they want to stop corruption under this administration? Nako, yan ang mahirap. Napatan nating mangialam, dahil dito po talaga nakasalalay ang ating future. Ako, naniniwala pa rin ako na ang mga kabataang Pilipino ang pag-asa ng ating bayan. Kaya naman kailangan natin talagang tutukan kung ano talaga ang nangyayari sa gobyerno ngayon. Dahil, grabe, hindi lang po pondo ng bayan ang ninanakaw nila sa atin, kundi pati kinabukasan nating mga kabataan at ng mga anak po ninyong lahat. Kaya talagang at nang malaman natin kung ano talaga ang nangyayari sa ating bansa ngayon. At nakakalungkot, attorney, nakakalungkot, Sir Jade, na ganito po ang nangyayari ngayon. Yan yung estado, attorney. Tunay na estado ng ating bansa. Baha pa rin. Baha pa rin. At bukod sa baha, yung issue naman yan ay alam na natin. Yung mga pangako po, hindi tinutupad. Sa edukasyon na lamang, yung last budget, anong ginawa? Panlilin lang. Ayon sa ating saligang batas, ang edukasyon ang dapat mayroong pinakamalaking budget in any General Appropriations Act. Ano pong ginawa nila ng mga nakaraang taon? 23, 24, 25? Ginawa po nilang ang DPWH ang pinakamalaki. At nagsinungaling pa, pinalusot pa nila. Alam niyo yung ginawa nila? Para mukhang mas malaki ang budget ng edukasyon, yun pong budget ng PNPA, yung Philippine National Police Academy. Ikinarga nila sa dapat yun sa DILG. Yung budget ng PNA, kinarga nila sa edukasyon din. Dapat yun sa yung DND o Department of National Defense para lamang linlangin ang mga Pilipino na malaki ang budget ng edukasyon. Pero kung susuriin po ninyo, at kaya nga po kami nagdemanda ni na dating Speaker Bebot Alvarez, na Jimmy Bondoc, ng CCW sa Ombudsman, ay dahil po sa paglabag ng constitutional provision na ito. Nagnakaw na mga teachers para sa ating edukasyon. So, may problema talaga tayo sa sektor ng edukasyon. Kulang yung mga silid-aralan. Sobrang kulang. Yun ang state of the Lumobo pa, state of the nation. Lumobo pa po sa mahigit 166,000 ng shortage ng ating classrooms. Dahil nung nakaraang SONA, ipinangako ni BBM na siya ay magpapatayo ng 44,000 classrooms. Ito ba ay
Hindi, syempre. Hindi, pero, of course. pero sana hindi mo na ginamit yung word na shortage, parang tinatamaan ako. Ay, sorry Ako na, lang Atol. lang, Kaya nga ako nakatingin lang ako lang sa'yo kanina, Bira di ba? naman eh, oh. Oo. Opo. Pero paano natin matatawag na bagong Pilipinas? Ito, kung ganito po, yung Eh, bago talaga. Bagong-bago na ngayon. Kasi unang-una, ngayon lang nangyari na nabago na. Yung mga nag-iimbestiga, sila ang inimbestigahan at kinulong. Okay. Number 2, bagong-bago na rin. Yung mga nagnanakaw, sila ang ginagantimpalahan. Sila ang binibigay ng mga poder sa gobyerno. Number 3, bagong-bago na talaga. At sapagkat yung mga pangako nila na hindi natutupad, pinalalabas nila na natupad. Lalong-lalo na yung the famous at 20 pesos na bigas. Ay, Di ba? scam. Yung ba nasaan? Kahit na anong gawin nila, ang ginagawa lamang nila na pagpapalusot at ito ang pamahalang ito ay puro palusot. Sinasubsidize nila ngayon Sinasubsidize, yes. para magmukhang mura. Pero ang nagbabayad din, tayo rin. Tayo Bibili ka rin. ng 20 pesos na bigas, galing din naman sa buwis mo, yung pinagsasubsidize. At ngayon po, ang nangyari, record sa history ng Pilipinas na pinakamalakas mag-angkat ng bigas sa ating buong kasaysayan. So, yun lamang po, very basic. Kaya kasamang Admar, Manang Jade, Ina, Jade, sorry. Oo. Nagagalit kasi ako, kaya nagkamali ako. Iba na nga nung iba yung lyrics ng bayan ko eh. Di ba? Dapat yun, ang bayan kong Pilipinas. Lupiin ng gintot, bulaklak. Ginawa nilang ang bayan kong Pilipinas, lupain ng mahal na bigas. Oh my gosh. Umaabot pa po ng 60 pesos isang kilo eh. Dahil nagiging dependent po tayo sa import galing sa Thailand and Vietnam. Kasi hindi po ganun kalakas yung local produce natin. Dahil Walang nga, support eh. walang suporta sa ating mga farmers. Kaya nakakalungkot. Opo, at doon since na pag-uusapan natin yung presyohan, yung nangako yung administrasyon noon na papanatilihing mababa ang inflation at palalawakin ang access sa kuryente. Naku. 1 million households na may solar energy access. Yan po yung ibinida po ng administrasyong Marcos. Pero ano nangyari, attorney? Walang nangyari. Unang-una, yung solar project ni Congressman Leviste, hinaras pa. Sinabi pang may anomalya, kahit wala. Bakit? Sapagkat kritiko ng pamahalaan si Congressman Leviste. Yun lang ang reason dyan eh. Pero yung project mismo ni Congressman Leviste, 3 weeks ago lang yata, doon sa Pampanga, ay pinasinayahan ng Pangulo. Yun yung mismong project na sinasabi nilang nagbenta daw ng franchise, iimbestigahan ng ombudsman, pero ayun, ginagamit nila. Pero kailan lang yun? 3 weeks ago. Paano matutupad? Pero ang basic dyan, kasamang Jade, ay yung napakabagal na response ng ating pamahalaan doon sa krisis sa Middle East. Kung saan hinayaan natin tumaas ng tumaas ang mga presyo ng produktong petrolyo. Yan po yung baseline eh. Pag tumaas yan, tataas lahat. Dito. Sa Vietnam, noong nagkaroon ng krisis at nag-spike ang presyo ng mga petroleum products, agad-agad po gumawa sila executive order, nilagyan nila ng price cap. Okay. Number 2, ginawa nilang zero tariff ang pag-angkat ng produktong petrolyo. Number 3, nagpasok agad sila ng subsidy. Dito, kailan lamang naipasa yung batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na mag-suspend ng mga taxes, excise taxes sa fuel petroleum tax. products. Number 2, sa halip na i-subsidize natin yung mga oil companies, kung saan madali po yan, direct subsidy yan eh. From the government, sa pondo ng gobyerno, pupunta sa mga kumpanya ng langis para yung difference na ang pamahalaan na magpupuno nung pagbiglang pagtaas, ang ginawa pa ay yung AKAP, yung AIX, yung ayuda. Hindi po natin sinasabing masama na mag-ayuda sa ating taong bayan, ngunit very inefficient po yan eh. At ang nangyayari, nagiging prone to corruption kasi milyon-milyong Pilipino bibigyan mo ng ayuda. Yung logistical requirements lang yan, napakalawak. Hindi kaya ng DWSD.
hindi rin kaya ng mga local governments. Ano nangyayari? Kinukupit Kinukura. lang po. Ang dami nagre-reklamo. Hindi daw nila nakukuha yung kanilang ayuda. So, maling-mali po yung response, napakabagal at too late. Ano nangyari? Ang taas ng inflation dahil mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Attorney, Miss Ina, maputol muna ako muna kayo. Tanggap na muna tayo ng update dyan sa Commonwealth matapos nga na magkaroon, na magkagirian ang tropa ng mga pulis at mga relihista sa ikalimang zona ni BBM. Narito report ni Almar Porzuelo live. Almar, magandang hapon. Jade, Atty. Topacio at Ina, magandang tanghali. Kagaya nga ng nakasanayan ay nagkaroon ng kilos protesta sa kahabaan ng Commonwealth sa mismong araw ng SONA ng Pangulo. Ayon kay Police Brigadier General Randy Glenn Simbio, ang Police Director ng QCPD, 3 lugar ang kanilang binabantayan bunsod ng sabay-sabay na rally. Nagkaroon naman ng girian sa pagitan ng pulis at rallyista sa Philcoa Commonwealth. Ngunit nilinaw ni Police Brigadier General Simbio na walang nasaktan matapos ang insidente. Gusto kasi nilang mag-extend pa dito ng medyo isang lane. Ayaw naman ang ground commander natin, no? Konting girian lang naman, then wala naman nagkasakitan. Inahayag ng mga otoridad na sila ay nakahanda sakaling magpumilit ang mga rallyista na gawin ang hindi naaayon sa batas. Kasi naka-ready kami. Imagine, 2 fire truck ang nandito at meron tayong mga fire extinguisher na hawak ng mga CDM contingent natin. So prepared tayo. Merong Bureau of Fire, merong Bureau of Jail. Kung sakaling maging unruly sila, hindi sila sumunod sa usapan, may gagawin din na commensurate yung ating kapulisan. Samantala, sinabi naman ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. na wala pang namomonitor ang PNP na anumang seryosong banta sa seguridad na may kaugnayan sa SONA ngayong taon. Tiniyak niyan sa publiko na nananatiling alerto o naka-alerto ang pulisya at nakahandang tumugon sa anumang maaring umusbong na sitwasyon. Kapartner Jade at Atty. Topacio at Ina ang pinakahuling update dito sa Commonwealth sa Quezon City para sa Diyos sa Pilipinas. Pumahal Almar Porzuelo. Para sa Diyos sa Pilipinas, pumahal Almar Porzuelo, kapartner mo sa Balita Serbisyo. Maraming salamat, Almar Porzuelo, live mula dyan sa Commonwealth kung saan nga ay nagsasagawa ng rally, kilos protesta, kaugnay nga sa ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Balikan ko lang, Attorney at Miss Ina, doon sa issue po ng kuryente dito sa Pilipinas. Abay, may humigit kumulang 2.6 million households pa rin sa buong bansa ang walang kuryente. Ang sariling roadmap ng Department of Energy o DOE para sa solar home systems ay nakatutok lang sa 858,190 households, malayo po sa 1 million target ng Pangulo. Attorney. Napakalayo. At dahil po yan sa mga regulatory loopholes ng Energy Regulatory Commission at ng DOE po natin. When everyone is jumping sa bandwagon ng renewable energy, alternative na fuel para sa ating energy generation, tayo po hanggang ngayon, 97% pa ang dependence natin sa foreign oil. Hindi tayo pumapasok. Meron tayong mga windmills. Nakakatawa nga yung mga windmills andun pa sa bayan mismo o probinsya mismo ng ating Pangulo. Pero doon lang. Diba, niyabang pa nga niya yun noong 2022 na yun ang kanyang achievement. Pero hanggang ngayon, windmill puro hangin lang pala. Solar, napakabagal, ginagawa pang politika. Yung geothermal natin, mauubos na po yun So, yun po ang ating problema. Lahat ay pinopolitika. Ito nga pong regulatory ating mga shortcomings. Meron na ngang mga halos 2 bilyong households na wala pang kuryente o more than 2 million. Yung pang mga may kuryente, minsan nagba-blackout pa. Dahil dito sa ating ito nga, ayaw pang i-suspend yung dan lang sinuspend yung paano tayo uusad yan sa kuryente? At tama si Miss Ina, no? Matapos ko lang tong issue na to, yung kuryente at saka presyo ng mga produktong petrolyo, these are yung mga gut issues na sinasabi niya, nararamdaman. So si Pangulong Marcos ay para pong diarrhea, nararamdaman mo sa sikmura. Sa
At bawat iskandalo, bawat kupit sa gobyerno, hindi po abstract yan. Daman-dama po natin ng bawat Pilipino yan. Ang nangangahulugan niya na ninakaw mo yung sa flood control, may binahang bahay, nasira. Ninakaw mo yung sa farm-to-market roads, may mga hindi kumain. Sa halip na 3 pagkain, 3 meals a day, nagiging 2 or even 1. Sa bawat pagtaas ng kuryente, tataas ang presyo ng mga produkto sapagkat ginagamit po ang kuryente at ang produktong petrolyo sa pagmanufacture at pag-deliver ng mga produkto sa merkado. So, yan po, nagdo-domino effect. Hindi nakapagtataka, ano? Negative pa rin ang ratings ng ating presidente ngayon dahil speaking of public trust, hindi talaga natutupad ang kanyang mga pangako, lalo na nung mga nakaraang SONA dahil dinadaan tayo sa mga mabulaklak niyang salita. Pero kung titignan mo yung datos, hindi naman siya feasible, ano, attorney? Ay, totoo. Ang yung mga proyekto na sana ikatutuwa Correct. ng ating mga kababayan, katulad ng Bataan Cavite Interlink, yung subway, di ba? Yung pag-restore sana ng Bicol Express, yung maraming makikinabang na mass transport, dinidefund pa, tinatanggalan pa ng pondo at nilalagay sa infrastructure, yung mga unpa-programmed allocations. Pati sa healthcare, yan ay daman-daman ng Pilipino yan, ano? Yung healthcare. Biro mo ba naman saan nga nakakita ng gobyernong nandoon na? Ang sarap-sarap na ng upo noong bilyon-bilyong piso sa PhilHealth, kukunin mo pa para gumawa ka ng mga proyekto Grabe. na napupunta lamang sa aliado sa politika. So, hindi nakapagtataka na bagsak below sea level yung approval and trust ratings ng ating Pangulo. At katulad ng paulit-ulit na sinasabi ni Ma'am Ina, nalulungkot siya. Kaya mukhang malungkot ang dating mo sa akin ngayon ha? Oh. Sad face. Oo. Kaya nga attorney at Miss Ina, yung number 1 na gustong marinig ng taong bayan, bate na rin sa survey na lumabas ngayon, is paano ba susolusyonan, tutugunan ng administrasyon itong issue ng korupsyon. Number 1, yung korupsyon issue. Ang gustong marinig, paano ba yan masusolusyonan? Para itong lahat ng mga problema natin sa bansa, talagang masolusyonan. Attorney, dahil ikaw ba'y naniniwala na lahat ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, lahat ng mga kinikeri ngayon ng taong bayan, may kinalaman yung korupsyon dito? Definitely. Sapagkat kung malaki nga, di ba, binibida nila ngayon, naging upper middle income kayo. Kung yung pera namang yun hindi naman nagtitrickle down o bumababa sa yung tinatawag ni Lenin na laylayan, baliwala po yun. Halimbawa, ang isang, ganito po yan parang isang sambahayan. May nanay, may tatay, may 3 anak. Okay. Sabihin mo na ngayon ang income nyo ay 10,000, biglang nagkatrabaho yung isang anak na 50,000. So, naging 60,000 ang income. Yung anak naman yun gastador. Sinusugal, binibili ng droga, ginagasto sa luho yung 50,000 na nadagdag. Ganun pa rin. Mahirap pa rin yung pamilya. Ganun din po yung bansa. At yun pong corruption talaga nung nag-survey po ang ating mga survey companies. Number 1 po yung concern ng ating mga kababayan. Yung pinagtutuunan nila ng pansin na impeachment trial, 1.2% lang po interesado dyan. Wala po silang pakialam dyan. At yan ay pinapakita ng napakataas na trust ratings ni VP Sara Duterte. Alam nyo, natatawa ako nung tinatanong nyo ako, ano bang pinakamaganda para ma-address ni Pangulong Marcos yung corruption? Ang naiisip ko lang ay isa na very effective. Magbitaw siya sa tungkulin. Pero hindi naman niya gagawin yun. Pero kung hindi niya magagawa yun at alam naman natin hindi gagawin, magkaroon ng honest to goodness na investigasyon naman katulad ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, chuchu-chuchu, kuno-kuno, di ba? Sabi, yun daw ay hindi pakikialaman. O ano nangyari? Unang-una, walang transparency. Gumawa pa ng mga guidelines para i-livestream yung proceedings. Ano nangyari? Puro executive session. Isang witness lang ang na-livestream. Si Martin Romualdez, si Sandro Marcos, yung ibang mga kaalyado na dumalo po sa pagdinig ng ICI, puro closed door. Ngayon, yung ICI, sinasabi nila independent. Kanino nagsumiti ng report? Sa Malacanang. At sinabi ng Malacanang, kami ang magdi-decide, ang presidente ang magdi-decide kung kailan i-release sa publiko. At hanggang ngayon, hindi nire-release sa publiko yung
ano kang maniniwala? Alam nyo, a leader cannot govern if he does not have the trust of the people. Yes. At walang ginagawa ang Pangulo na magbibigay ng pagtitiwala o magbabalik ng pagtitiwala sa kanya ng taong bayan na ibinigay sa kanya noong 2022 when he was elected with the highest number of votes. Kumbaga sa kwan, tama yung sinasabi ng iba nabudol po tayo. Oo nga. Grabe, no? Speaking of, since na-mention nyo na rin po si Mayor Leni Robredo, may tanong lang ako sa iyo, attorney, since napanood ko yung interview niya nung nakaraan, sabi niya siya daw ay satisfied at hindi daw alam ng nakararami na marami naman daw pong nagawa ang pamahalaan at ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Ano pong masasabi niyo, attorney? Ako man, bigyan mo ng 500 million para sa proyekto Ayo. sa aking syudad. Masasatisfied din Sa ako. bagay. Oo, tama nga At, naman. talagang pupurihin mo rin ako Tayo naman naglolokohan pa naman na Manang Leni ha. Pero attorney, gaano sila katindi yung pag-alita nila before, ha? Bakit ngayon biglang may ganyan? Oo. Bakit biglang may twist? Ako nga nagtataka eto nga, ako'y natatawa kasi ako, alam niyo naman po, ako ay isang opisyal ng PDP, yung Partido Demokratiko Pilipino. Alam niyo, habang nag-i-speech si Chairman Cusi at saka si PDP President Baste Duterte, alam mo, natatawa ako, sabi ko, kita mo etong partidong ito ay itinatag kasama si Ninoy Aquino. Kami ang lumalaban hanggang ngayon kay Marcos. Yung mga dating kumakalaban kay Marcos, yung liberal, yung mga kung sino-sino dyan, sila ngayon ang kakampihin ni Marcos. Oo Pati yung nga mga sinasabing makabayan, sa makabayan daw sila, black, nasigaw ng sigaw, Marcos never again, Kiko Panghilinan, Bamakino, sila makakaalyado. Talagang bagong Pilipinas anyari. Anyari. Opo. At sa pahayag naman po ng mga analyst, ito, hihingin ko po kayo ng reaction, attorney. Sabi mga ng ilang analyst dito, na tingin daw nila sa nangyayari daw sa Senado ngayon, it's a manifestations of the ways in which the country is polarized right now because of the breakup of the unit team. So, meron silang pinapakita ito ngayon ang tayaan ng mga tao sa bansa natin. Either you are with VP Sara or you are against VP Sara. Pero sa akin, sobrang simplification lang kasi ang hinahabol natin dito is really accountability. Kung hindi ito maipapakita ng Senado, mawiwikan ang ating democratic institution. So baga, ang sinasabi po dito, attorney, kasi ng isang political analyst na baga hindi selective justice na makikita natin, kundi yung dating mga kaalyado ng ni PBBM before, ayun yung kanyang tinatarget. So baga, hindi mo masasabing selective kasi maski yung wala siyang kinikilala daw, wala siyang itinuturing na kaibigan ba siya o hindi, o kalyado ba siya o hindi, basta kung magiging yung hatol o yung kanyang pananagutan, ganun daw ginagawa ni BBM laban po sa mga dati po niya mga kasama, tulad po ng mga pro-Duterte supporters. Speaking of the Senate, alam niyo po, I am very saddened doon sa nangyayari sa ating Senado na ang nangyayari po, it is supposed to be the third great department of government sapagkat legislative, executive, judiciary. At yan, tatlong yan, under a tripartite system of government, meron niyang Newtonian physics with respect to politics that they are supposed to balance each other out. Meaning to say na walang isang departamento ang mananaig sa isa. So, walang magiging isang departamento na mag-aabuso o magpiprevail o magdodominate over the others. Ang nangyayari ay nako-co-op na po yung Senado. Ito yung nangyari lamang. Yung nagkaroon ng leadership struggle. Nagkaroon ng 13 na elect si Peter Cayetano bilang Senate President. Natakot sila because that came on the eve of the transmittal to the Senate noong articles of impeachment. So anong ginawa nila? Unang-una, they tried to prevent the majority from garnering 13 votes. Hinabol nila, hinaras nila si Senator De La Rosa. When that failed, nung ginawa nila, pinilit nila na ang 12 daw ay may quorum at nagpalit sila ng liderato. At eto, nakakatawa dyan,
biglang sinabi ng Malacanang that they recognize the new leadership. Hindi ba independent ang Senado? Hindi ba ayaw ng Senado na sila ay pinapakialaman? Bakit sila humingi ng validation sa ehekutibo? At ngayon, lahat po ng nangyayari dyan sa Senado, pagkulong ni Marcoleta, pagkulong ni Estrada, ay dahil lamang sa isang bagay, impeachment trial. At bakit mahalaga to sa administrasyon? Sapagkat wala po silang pantapos kay Vice President Sara Duterte. Yun lang yun. Huwag nyo na kami lokohin, Mr. Marcos, na ganito pa o ganon o ibang dahilan. Yan lang po yan eh. Lahat ng pinofloat yung pangalan, si Riz Ontiveros, si Raffy Tulfo, si Lenny Robredo, ay hindi po uubra. Kaya you want to knock her off the race by convicting her. Yan lang naman eh. Yan ang punot dulo niyan at suma total. And I would just like to comment on sa sinabi niyo po na wala daw pinipili si President Marcos. Ulitin ko lang ito sabi ng political analyst na the public will realize that the president is sincere if those who are arrested are the ones closest to him. Ito yung magpapatunay na wala siyang kinikilingan, wala siyang pinapaboran, at wala siyang tinatawag ng ibang sektor na selective justice. Ito po ay walang katotohanan dahil alam naman po natin na until now, wala pa rin pong nakukulong ni isang big fish doon sa mastermind flood control scandal. Kaya hindi po, para sa akin personally, hindi ako naniniwala dyan. Oh, kasi 12 months na eh. Correct. Eh bakit si Marcoleta ang bilis nagkaroon Kaya ng nga eh. warrant of arrest? Si Jinggoy, kung gusto nilang bilisan at Diba? kalaban nila, bibilisan nila. Bibilisan nila. Oh, pero yung kaalyado nila, isang taon na eh. Sona to Sona na ngayon eh. Correct. Sona, last year, mahiya naman kayo. Sona this year, si Marcos ang nakakahiya ngayon. Sa totoo lang, bilib nga ako sa administrasyon dahil napakabilis nilang magpakulong, ano? Pero kung titignan natin, dun sa dapat nilang ipakulong, hindi pa rin nakukulong. Kung si Marcoleta, napakulong nila. Si Sir Mike Defensor, napakulong nila. Kahit nga si Kong Teves, grabe talagang ginawa nila lahat. Maipauwi lang dito. Bakit si Zaldico until now, hindi pa rin nakakauwi? Yun ang tanong ng mamamayan. Alam mo, Inang, kinakatakot ko, baka akong susunod na ipakulong nila eh. Nako, hindi tayo papayag. Kaya mo yun. Ang dami kong kaso eh. Kayang-kaya mo yan, attorney. Opo. So, since ito'y kaugnayan pa rin sa corruption issue, ano nang mangyayari doon sa grade 18? Matapang po silang naglabas talaga at siniwalat po nila yung malawakang korupsyon sa ating bansa. Iba yung trato sa kanila, attorney. Yun nga ako, nahihilo talaga ako dyan sa kung ano yung Brave 18 para sa administrasyon eh. Sapagkat, noong lumabas yan, mismong si Director Matibag nagsabi, ay magulo yan. Imbestigahan natin yan kung anong credibility niyan. Maraming butas. Ang daming mga kaalyado ni Pangulong Marcos sa Senado ang nag-ascribe ng mga ulterior motives sa Brave 18. Hindi daw credible, ang istorya daw ay magulo. Pero ngayon, para imbestigahan si Martin Romualdez, ang ginagamit ng ombudsman ay yung testimonya in part noong Brave 18. So, ano ba talaga, kuya? Yun ang mabigat sa akin eh. Hindi mo na, ano ba, credible ba o hindi credible? Eh, mag-decide naman kayo. Opo. Kasi yan po yung lumalabas talaga sa survey. Bukod doon sa number 1, yung paglaban sa korupsyon. Gustong marinig ng taong bayan, pag-iimbestiga at pagpapanagot sa mga sampot sa flood control scandal. Scandal, yan po yung pangalawa. So gusto pong marinig ng tabayan sa SONA ngayong araw na ito ni PBBM. Attorney? Oo. At saka, isa pa, palagay ko na dapat sabihin niya, no? Although this is not glamorous or what you would call bombastic, yung edukasyon natin, sapagkat, alam nyo ba, sa top 1,000 universities sa buong mundo, ang pinakamataas natin, ang Ateneo de Manila, 586 ang rank. Wow. That's the lower 500 sa 1,000. 6 o 7 yata ng top university sa mundo nasa China. Oh, yun ang talagang napabayaan ng isang mga proyekto ng ating gobyerno. Number 2, agrikultura, yung ating food security, napakasama. Lahat na lang inaangkat natin, hindi lamang bigas, gulay, mga prutas. Samantalang yung mga farm-to-market roads na ninakaw nila yung pondo, yung mga produkto
ng ating mga magsasaka ay yung nabubulok sa tabi ng daan sapagkat Yes. hindi madala sa merkado. So anong klaseng priority yan? Ang yumayaman dito, we're supposed to be an agricultural country. Yung mga taga-Thailand, taga-Vietnam, dyan nang nag-aral sa UP Los Baños yan ng paggawa ng bigas. Ngayon, tayo bumibili sa kanila. Ngayon, tayong bumibili ng gulay, Dependent tayo napakarami sa sa Baguio, sa Cagayan, sa Cavite, napakarami po nating gulay at prutas. Opo. At lahat yung nabanggit po ninyo, pasok yun sa survey na kinuha. Mga rango po na gusto pong marinig ng taong bayan, no? Sa SONA ng Pangulo. Yan po lumabas sa Pulse Asia Survey simula June 28, July 3 at July 6, 2026 po yung survey na yan. Banggitin ko na lang lahat, attorney, para Sige po, at least sige po. maisa-isa natin. Ano? Yung number 1, yung paglaban sa korupsyon. Number 2, yung pag-iimbestiga at pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Pangatlo, yung abot kayang bilihin. Pang-apat, pagpapalago ng trabaho at kabuhayan, attorney, solusyon sa problema ng mga mahihirap. Maraming mahihirap ngayon. Problema sa illegal na droga at pagpapataas ng sahod o kita. Pagpapababa sa presyo ng gasolina at langis. Mga usapin sa agrikultura, paglaban sa kriminalidad at estado ng edukasyon. Ito yung gustong marinig ng taong bayan ngayon, araw na ito sa SONA ng Pilipinas. Natatawa ko kasamang Jade nung sinabi mo yung mga mahihirap kasi naalala ko yung speech ni Pangulong Marcos Oo nga. Tutulungan natin ng mga 2.5 million na mahihirap at yung malapit pang maging mahirap. Parang hindi ganyan yung Hindi ba, speech hindi ba niya. ganyan? Hindi. Mahirap. Ano yun? Parang may gas-gas na CD yun Kaya nga eh. Pero ganun, attorney, yung sinabi mismo ng Pangulo na tutulungan niya ang mga mahirap at yung mga possible pa na maging mahirap. May in-expect pa siya na maghirap. Inaasahang maging mahirap under sa kanyang administrasyon, 2,000 pesos na ayuda. Yan, yung mga solusyon niya para po maibsa naman yung tikat na nadarama ng ating mga kababayan. At alam mo, ang isa pa na dapat klaruhin ng Pangulo dahil ang daming mga agam-agam, ang daming mga anxiety, mga kinakatakutan ang ating mga kababayan, yung paksilika Ayun. Yes. na gagawin sapagkat hindi transparent. Ayaw ipaalam sa atin. Ang available lang po na makikita natin sa mga open sources ay yung parang mission and vision ng paksilika. Pero yung detalye, kung gaano kalaki yung makukuha, anong kukunin, ilang tao ang kailangan, sinong mga banyaga ang maninirahan dito, mga ibang mga details, hindi po natin alam Pambihira, oo. Kung may sinasabing 100,000, may sinasabing 1 milyon, at ano bang pakinabang talaga natin dito sa paksilika? At bakit sa 30 plus signatories sa paksilika, bakit sa atin ginawa? Oo. Wala bang gusto doon sa 30 na kalkalin ang kanilang kalikasan? Tayo lang ba ang pumayag? Diyan tayo nabubudol, attorney. Kasi, alam mo, lagi tayong nauuto, kumbaga, kapag sinabi lang nila na, pag inapruban tong paksilika, maraming magkakaroon ng trabaho, maraming magbe-benefit na Filipino people. Pero ang question, ang profit ba sa atin din mapupunta? Palagay ko hindi. Alam mo kung bakit? Hindi klaro Mukhang walang technology transfer Mukhang tayo ay murang labor lamang. Yun Kumbaga, lamang ang parang ating ginagamit lang tayo. problema. Oo. Ngayon, yung kalikasan natin, masisira pa. Can you imagine? Ang kailangan daw ay 5 milyong litro ng tubig. Araw-araw. Araw-araw. Kaya nga. Paano yung watershed natin doon sa Tarlac, di ba? Yun ang isang problema niyan. Pangalawa, yung mga karapatan ng ating mga IPs, mga indigenous peoples yan. Mahal na mahal ni Pastor Kibuloy yung mga IP natin. I-deprive mo sila ng kanilang lupain para lamang yung mga banyaga, para lamang ang Amerika ay makipagdigma economically. All this boils down to one thing yung hidwaan sa pamagitan ng Amerika at ng China pagdating sa pangangalakal. Trade war ito Yes. Bakit tayo ang magbe-bear ng brunt? Bakit tayo ang pahihirapan sa trade war? Yun ang aking kinakataka rito. Para tayong talagang mga tama yung term mo para tayong mga utu-utu rito para tayong colony na rin ng Amerika para hindi na tayo nakaalpas dito sa pamamahala sa pagko-colonize ng Amerika.
Kaya sa tingin ko, dapat nating tutukan ito at talagang pag-isipan ng mabuti before natin to. Ingat yan, baka tutukan, baka maimbestigahan ka, sabihin, death threat na naman Ibang yan. tutukan yun klaruhin mo, mahirap na. Alam mo naman itong direktor ng NBI natin Oo. Sorry po. Opo, attorney. Kasi nga, yun yung ikinababahala nila. Bukod nga sa nabanggit po ninyo, yung displacement nga ng mga magsasaka at yung mga IPs po natin, yung epekto sa kalikasan at tubig, yung krisis sa kuryente at enerhiya pa na epekto po ng possible itong paksa silika at yung issue ng soberanya. Diba? Yes. Ito yung mga possible na baga kontra sinasabi, mga pahayag po ng mga kritiko po nitong Pax Silica. Oo, totoo. Kasi ang balak nila dyan, parang enclave itong lugar kung saan gagawin 1,600 hectares yata yon or something, na ang iiral pong batas dyan ay batas ng banyaga, hindi batas natin. Alam nyo, yan ang inireklamo na po ng maraming tao. At yan ay nangyayari na dun sa mga EDCA sites natin. Can you imagine yung mga gobernador ng mga probinsya kung saan merong EDCA? Gobernador ka. Ikaw ang hinalal ng bayan para pamahalaan mo yung probinsya mo. Hindi ka makapasok sa EDCA sites. Parang, parang ibang bansa yun na nasa gitna ng iyong bansa. Lalo pa ito na ang mga minerals na miminahin dito ay mga critical para sa AI, di ba? Para sa power, para sa mga manufacturing ng mga electronics na kinakailangan ng Amerika. Amerika po ang makikinabang dito. Yes. Ito ay ginagawa ng mga Western powers ay makalaban sapagkat natatakot sila na kontrolado ng China ang mahigit 90% ng mga rare earth minerals. Anong ginawa nila? Tayo ang bubulabugin nila, bubungkalin nila yung ating lupa, ipopollute nila yung ating mga ilog, yung ating watershed, puputulin nila yung mga puno natin, papalayasin nila yung mga IP natin, para Para manaig sila sa China? Huwag naman. Kaya ang tanong po ng taong bayan, talaga bang isinuko na ang ating soberanya sa mga dayuhan, attorney? Kasi grabe Oo na, nga At ngayon, itong natatawa ko tungkol dyan sa soberanya. Di ba? Soberanya tayo ng soberanya. Opo. Di ba? Yung ICC, nag-cooperate tayo at kinidnap si Pangulong Duterte. Biglang bumuelta ang Amerika. Sinabi nila, yung ICC, abusado yan, etc., etc. At kami ay iniudyukan namin ang mga kaalyado namin na mag-withdraw na sa ICC ang Venezuela. Oo. Di ba ang mayor doon si Gatchalian? Oh my God. Valenzuela pala yun. Mali. Sabi ko na Iba pala yun. Ang Venezuela, nag-withdraw na sa ICC. Anong ginagawa natin? Alam mo, ako walang ebidensya. Feel ko lang kasi pag-oobserba ng geopolitics. Kaya tayo ay pinaiinit na naman natin yung issue ng West Philippine Sea. Para i-counterbalance natin doon sa panawagan ng Amerika na, kayo Pilipinas, umalis na kayo sa ICC, huwag nyo nang intindihin yung ICC. Paano yung ginawa nila kay Pangulong Duterte? So, ang ginagawa ng ating pamahalaan, parang pinapakita nila na, ito sa West Philippine Sea, kailangan nyo kami, huwag kayong masyadong mahigpit sa amin. Ayan, anong ginawa sa atin? Sa sobrang panliligaw natin sa Amerika, tinaasan yung taripa natin. Na pala natin? Parang nanliligaw ka sa babae, binigyan mo ng bulaklak, sa halip na matuwa, sinampal ka pa Grabe. Kaya nga, grabe na ngayon nangyayari. Kaya dapat tutukan natin ng ibang tutok, attorney. Ayan na naman. Tutukan natin ang SONA mamaya ni Pangulong Bongbong Marcos upang masaksihan natin at marinig natin kung ano pa ang mga pangako niyang nais ipako. Ayan na naman. Hindi ka ba nagsasawa? Pang-5 na ito Kaya nga Opo. Sa tingin po ninyo, attorney, sa mga natitirang mga termino ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., kaya pa niyang magtuparin kung meron ba po siyang mga pangako ngayon na sasabihin sa kanyang ikalimang State of the Nation address? Para sa akin, dapat. Kasi ayoko naman na magkagulo dahil ang mga tao ay nawawala ng pag-asa sa ating pamahalaan. Alam nyo, ito ang kinakatakot ko. Kasi ang problema ng pamahalaan ito, lahat ng pag-asa ng ating mga kababayan, ng taong bayan, ay tinatanggal nila. Wala na nga tayong pag-asang magkaroon ng magandang pamahalaan.
tinatanggal pa nila ang pag-asa na sa 2028, yung gusto nating maging Pangulo, yun ang magiging Pangulo. Pagka na dyan, na yan, at yung kung baga sinasabi nga ni Fernando po, di ba? Kapag puno na ang salop, kailangan ng kalusin. Oh, baka mapuno po yung salop. Ayaw po natin yan. Kami po sa PDP, lagi po namin sinasabi, ayaw po namin sa karahasan in any form. Ayaw namin ng extra constitutional regime change. So, dapat tumulong ang gobyerno. At yung sinasabi mo na baka masasalvage pa ba sitwasyon, I think too much political capital has been spent. Too much ill will has been generated. At too many promises have been broken. Palagay ko, huli na ang lahat para kay Pangulong Marcos. Sana lamang ay if by some miracle at hindi naman po natin minemenos ang kapangyarihan ng panalangin. Manalangin tayo na sana mabuksan ang kanyang puso't isipan na dapat naman mag-iwan siya ng pamana sa ating bayan kung saan siya ay pag naiisip Ferdinand Marcos Jr. ay kahit papano napapangiti po tayo kaysa nagngingit-ngit tayo. Yung panalangin mo, attorney. Yung Ay, Salmo talagang 109. I pray for the President. Totoo yan. Yes. Sincero po yan. Sapagkat siya yung ating Pangulo eh. Opo, bago lang tayo mag-break, attorney, sa legal na usapin, I mean sa pagpapatupad ng batas, ikaw bilang abogado, nakikita mo ngayon paano pinatutupad ang batas dito sa ating bansa, ng Marcos administration. Paano mo bibigyan naman ng grado, kung meron man, ang ating Pangulong Bobo Marcos Jr.? Para sa akin, as a lawyer, talagang bokya, 50 out of 100 sapagkat maandar pa naman ang ating judicial system, nagiging new normal na ang bend the law at yan po ang masakit para sa aming mga abogado because we always believe in the force of law, not the law of force. At para sa amin po, the government should be a government of laws and not a government of men. Yes. Buti ka pa nga, attorney, binigyan mo siya ng 50 points. Yung mga taong bayan, negative talaga kung sila ang tatanungin mo. Hindi, sa ano? justice lang. Sa justice system okay, naman. Okay. Oo. Kasi pinagbatayan mo, attorney, yung pagpapadala kay FPRD. Oo. Isa yun. Yung pagpapakulong sa mga senador. Yung paglusob ng NBI sa Senate. Oo. Kabilang na yun. Yung sa Marami- kay OJC, number yung one. ginawa ni OJC. Torre, magbabigat yun. Walang nangyaring ganon Opo. sa kasaysayan ng Pilipinas. Oo. At sa mga media na pinapatahimik. Dinademanda. Katulad ako, puro demanda ako. Si General Pokis. Nung sinabi ni Pangulo noong 2025 na SONA na magpapakulong ako, una pa niyang pinakulong yung mga kritiko niya. At least tinupad niya yung parting yun ng kanyang pangako. So, ito na yung bagong normal. Natin yun. The new normal is abnormal. Yun ang mabigat. Alright, attorney at Miss